Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito pa rin tayo ngayon sa ongoing US Chess Championship. Sa laro naman, update naman tayo sa naging laro ni Super Grandmaster Wesley So. Ang kalaban niya sa round number 4 ay si Super Grandmaster Sam Shankland. Ayan, marami po kasing nagre-request mga kamatsas. Coach, pakipasadahan naman ang game ni Wesley kahit anong resulta niyan. Wesley So pa rin kami. Ang dami ko na-receive sa Messenger, sa YouTube, sa Facebook. Okay, ngayon, alamin natin kung ano ang nangyari. Nag-D4 si Shankland, Knight F6 si Wesley, C4, E6, Knight C3, D5. Ayun. Dito madalas ang ginagawa ni Wesley, Bishop B4, nagdinimso Indian siya. Pero depende yun sa kalaban, baka mamaya naramdaman niya na preparado si Shankland dyan. Nag-D5 lang siya, approaching Queen's Gambit. Kumapture sa D5, capture Bishop G5. Pinasok ang exchange variation Bishop G5. Kasparov yan, no? Noong araw, paborito ni Kasparov talaga yan. C6, E3, Bishop F5. Inunahan kagad ni Wesley ang Queen C2 o kaya Bishop D3. Yan po ang purpose ng early Bishop F5 control. Queen F3, yun nga lang, may solution ng puti. Good move ang Queen F3 para atakihin ang Bishop. Bishop G6 at nagkakaroon ng ganitong klaseng exchange na double pawn ang black. Pero, syempre, ang alalahanin naman ng puti dito, Bishop pair ang naiwan kay Wesley. H4, mag-H5, pinigilan, Knight H3, Knight D7, bookline pa rin, Knight F4, Bishop D6. Kumbaga, welcome naman sa black. Sige, capturein mo ang bishop ko. Capturein yan, mawawala ang double pawn. Nag-G3 para solid ang knight. A5, space lang sa queen side. F3 para control sa E4, G4, at itong F3 ang lumalabas na bagong tala sa talaan ng aklat. Ayan. Dahil sa mga nagdaang laban, Rook C1 na ang madalas ginagawa dito, no? At King D2, may tumira ng A4 para pantay lang ang space. May tumira ng Bishop H3. Ngayon pa lang naganap ang F3 ni Shankland. Knight B6 si Wesley, King F2, King F8. Kinapture na ni Shankland. Bakit kaya? Para makatempo ng Bishop D3 with threat. F5, binarhan lang. E4, nakipagsabayan na ng pasabog. D takes E4, F takes E4, F takes E4, Knight takes E4, Bishop E7, iwas. At dito sa basahan ng pawn structure, medyo mahina ang D4 dito ni Shankland. Isolated, compare it sa 2-pawn islands lang na pawn structure ni Wesley. At nag-Knight C5, tiniret ang pawn sa B7, tinagpas na ni Wesley at pinasok niya ito, no? Double. Okay. Pinakapture ang pawn sa G6, King G7, tempo muna, Bishop C2, Rook HF8 check, tempo ulit, King G2, saka kumapture sa C5. Okay, basahin natin ang pawn structure, pantay lang ang pawns, tag 2 pawn islands. Rook HF1, takes, Rook E8. Sasabihin ko sana, Rook F8. Ayan, nag-Rook E8 Pomreno, threatening Rook E2, Rook F5, double attack. Pero chinek, inunahan ng double attack, Rook F2 harang, nag-Rook E7, Bishop D1. Ayun, iniba ni Shankland, no? Kasi kung gusto niya ng tabla, pabalik-balik lang, Rook F5 lang eh. Pero nag-Bishop D1, napansin niya na mukhang mas may target ang puti sa H5. Nag-Rook E5, dinipensahan, Rook D2, King F6, Rook D6 check, King E7, bad move daw. Dapat daw ang tira, Knight E6. Yun nga lang, nakakailang, tipong may Rook D7 mamaya, o kaya parang tipong Bishop B3, mape-pressure lang ang Knight. Kaya nakakailang din yon. King E7 ginawa, nag-Rook H6, nako, ayun na. Pababagsakin na ang pawn sa H5, nag-Rook D5. Tiniret ang Bishop. May baba Rook D2. May bawi din sa B2. Rook takes H5. Yun lang mga kamatsas. Nakipagsabayan ng ganyan si Shankland. Dapat daw Bishop takes H5 ang mas mainam. Pag nag-Rook D2 check, King F3, Rook takes B2, Rook H7 check,
Pag nag-king D6, bishop F7, depensa muna sa pawn at unti-unting paggapangin ng pawn na yan papunta sa H6 o kaya G4, G5. Ayan. Ang tanong dito, sino mauuna? Pero evaluation bar, ang sabi ay lamang ang puti. Yan pala dapat, no? Pero rook ang pinang-capture eh. Rook D2 check, good move. King H3, Knight D3, good move. Binitin lang ang bishop. Kasi kung makikipagsabayan, kitang-kita po may sabayan ng ganyan eh. Lamang ang puti. Winning na. Two connected pass pawns yan. Kaya nag-knight D3 muna, nakahang pa ang bishop, may knight F2 check na paparating, may capture anytime sa pawn B2, maganda ginawa ni Wesley. Bishop B3, B5. Aba, may mga pabitin si Wesley ah. Ang threat ng B5, mag-A4. Rook H7 check, King D6, G4. Ayan, para maka-progress na, maka-G5, G6 na, C5. Sino mas mabilis? May paparating na C4. Rook H6 check, King E5, King G3, C4. Nako, long colites. Nakulong ang bishop dito ni Shankland. Nag-Rook H5 check, King E4, Rook takes B5. Pero sakto pa rin. Napakarami kasing pawns ng puti. Connected pass pawns kasi. Capture, takes, ayan. Knight E5. Ano threat? Knight, magro-Rook D3 check. Kumapture sa A5, Rook D3 checking G2. Wala namang paparating na mabilis eh. Knight takes G4, Rook A4 check, King F5, Rook B4. Dinipensahan muna ang pawn. Rook D2 check, King G3 check, Knight E5. Ayan, medyo iniba ni Wesley. Mukhang nasa isip niya siya ang magpipilit dito dahil lamang ng isang pyesa. Nag-Rook B5. Hindi muna. Pinapalag yung knight pin muna. Rook D2 check, King G3. Kumapture sa B2 at nag-H5. Ayan na, gagapang na. H6, H7, nag-Rook B1 para pupuntahan sa ilalim. Nag-King G2, pinigilan ang ilalim na yan. King F4. Ayan, naghahanap talaga dito si Wesley ng mating net na baka sakali mamatchas ang White King dyan. Rook B4 check pero on time naman ini-storbo kaagad ni Shankland. King E3, Rook B8, Rook B2 check, King G3, Rook B1. Ayun, ayan na naman. Pupunta na naman sa ilalim. King G2 pinigilan. Rook B2 check, King G3, Rook B1, and King G2. At dito po, pumayag na si Wesley. Tabla ang laban. Huwag kayong maiinis ha. Marami lang pong nagre-request. Pero ganun talaga eh. Kita nyo naman no, lamang ng isang pyesa pero tabla pa rin talaga laban eh. O ito standing after round number 4. Ulitin po natin. Kasi pinakita ko na ito sa uploaded video natin against sa game between Niemann and Abhimanyu Mishra. Ayan, nangunguna si Fabiano Caruana after round number 4 sa score na 3 points. Dalawang panalo, dalawang tabla. Pumapangalawa si Hansmoke Niemann. Nako, yari kayo kay Niemann, babawian kayo niyan. O ha? Kasi sinasabi nila na nag-e-engine yan, magaling lang sa online yan. Nako, nakadikit sa taas ngayon. Shankland, Abhimanyu Mishra, 2.5 points. Dominguez, Wesley So, Aronian, hanggang kay Sevian, 2 points. At si Serx, Xiong, 1.5 points. At nasa pinakahuli, si Robson, na may score na 1 point. Okay. Yan po ang update dito sa after round number 4 ng ongoing US Chess Championship. Pipili ako ng best game naman sa women's. Tingnan ko po kung makakakita ako. Then, i-upload natin possible. Ha? Maraming salamat sa mga gusto pong magpa-analyze ng games na wala pa akong upload videos noon. Comment nyo lang sa section below para pag nakita ko at pag napag-aralan kong interesting talaga, di upload natin. Salamat! At sa mga gustong mag-avail ng Kamatchas merchandise, once again, ang link po ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili na po kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.